Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Mayan N. Morada, ang tagapag-ulat nyo sa nilalaman ng Pilipinos sa kurikulum ng elementarya. Ang kurikulum ay itinuturing na pinakapuso sa sistema ng edukasyon. Ito rin ay batayan ng anumang prosesong pampagtuturo. Itinuturing na pinakapuso ng sistema ng edukasyon ang kurikulum sapagkat ginagamit ito ng guro upang maging gabay niya sa kanyang asignatura o tinatawag na syllabus sa kolehiyo. May 5 nililinang na nakasanayan sa elementarya. Pang-una ay ang pagsasalita, pangalawa, pagbasa, pangatlo, pagsulat, pang-apat, pakikinig at pang-5 ay panunood. Nililiying na ang pagsasalita sa elementarya sapagkat ginagamit ito sa pang-araw-araw nilang leksyon. Halimbawa ay nakakapagbigay ng mga sariling idea batay sa kanilang lesson. Pangalawa ay pagbasa. Nililinang ang pagbasa sa elementarya sapagkat upang maintindihan nila kung ano ang kanilang mga binabasa. Pangatlo ay pagsulat. Ito ay isa sa mga pinaka-importanteng gawain ng mga mag-aaral sa silid-aralan. Ang pagsulat ay kaakibat ng isang mag-aaral. Pang-apat ay pakikinig. Isa din ito sa mahalagang kasanayan sa elementarya sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig, nagkakaintindihan ang guro at ang mga estudyante. Pang-5 ay panunood. Sapagkat pag ikaw ay nanonood, mas naiintindihan mo kung ano nga ba ang sinasabi sa leksyong iyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga nilalaman ng Filipino sa kurikulum ng elementarya sa baitang una. Pang-una ay makapagbigkas ng alpabeto at simpleng salita. Pangalawa ay magamit ang magagalang na pagbati. Pangatlo ay nakasunod sa maikling panuto at direksyon. Pang-una ay makapagbigkas ng alpabeto at simpleng salita. Sinasanay na ang mga mag-aaral sa baitang una na makapagbigkas ng alpabeto at makapagbuo ng simpleng salita, kagaya na lamang ng ako ay uupo, ako ay masipag. Pangalawa ay nagamit ang magagalang na pagbati. Sa baitang una ay mahalaga na ituturo na nila ang mga magagalang na pagbati. Halimbawa ay ang pagsabi nila ng magandang hapon po sir, magandang umaga ma'am. Pangatlo ay nakakasunod sa maikling panuto at direksyon. Ang halimbawa nito ay ang pagsabi ng guro na maaari na kayong umupo. Ngayon naman ay dumako tayo sa baitang 2. Pang-una ay nakasabi ng pangunahing diwa ng kwento at saknong ng tula. Nakapaglalarawan ng tao, bagay, hayop at pook. Pangatlo, nakabasa ng may wastong paglilipon ng salita. Pang-apat ay nakakasulat ng kabit-kabit na titik at gamit ng mga bantas. Nakakasabi na sila dito ng buod o pangunahing diwa ng kwento sa kanilang nabasa o napakinggan. Nakakapaglarawan na din ng mga tao, bagay, hayop at pook batay sa kanilang mga naririnig o nababasa. Pangatlo ay nakabasa ng may wastong paglilipon ng salita. Pang-apat ay nakakasulat ng mga kabit-kabit na titik at gamit ng mga bantas. Sa baitang 2 pa lamang ay tinuturuan na silang magkabit-kabit ng mga titik at gamit ng mga bantas. Ano nga ba ang mga bantas? Ang mga bantas ay halimbawa na lamang ng pagtuldok pag sa huling salita ng talata. Ngayon naman ay dumako tayo sa baitang 3. Pang-una ay nakapagbigay buod sa pinakinggang balita o ulat. Pangalawa ay nakapagbigay palagay sa isyung binasa at pinag-usapan.
Pangatlo ay nasasabi ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. Sa nakapagbigay buod sa pinakinggang balita o ulat, nasasabi na nila ang pinaka-main theme or topic sa balita o ulat na kanilang narinig. Pangalawa ay nakapagbigay palagay sa isyong binasa at napag-uusapan. Dito nasasabi na nila ang kanilang mga palagay o kuro-kuro batay sa kanilang narinig o napanood na balita. Pangatlo ay nasasabi ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. Paano nga ba nasasabi nila na opinyon lamang ang kanilang narinig? Sa opinyon naman, ay kung narinig lamang nila ito sa kapwa nila tao, na alam nilang may nadadagdag o nasosobrahan. Paano naman nila natutukoy ito kung katotohanan nga ba? Batay sa kanilang mismong nasaksihang balita o sinabi ng propesyonal. Ngayon naman ay dumako tayo sa baitang 4. Panguna ay nagbigay ng sariling idea at kaisipan sa impormasyon o kwentong narinig. Pangalawa, nag-uugnay sa sanhi at bunga ng pangyayari. Pangatlo, marunong magsunod-sunod ng impormasyon. Panguna ay sa pagbigay ng sariling idea at kaisipan sa impormasyon o kwentong narinig. Pangalawa ay nag-uugnay sa sanhi at bunga ng pangyayari. Halimbawa ay kung ikaw ay mag-aaral ng mabuti, ikaw ay makakapasa. Pangatlo ay marunong magsunod-sunod ng impormasyon. Halimbawa nito ay ang mga numbers from 1 to 10. At nakakasunod-sunod na rin sila ng impormasyon. Ang pinakahalimbawa nito ay ang kwento. Isusunod-sunod nila ang mga pangyayari simula una hanggang dulo. Gumagamit ng diksyonaryo sa paghahanap ng impormasyon. Pangalawa, nakakasulat ng 15 o hanggang 20 pangungusap, patalastas at iba pa. Sa baitang 5 ay gumagamit na sila ng diksyonaryo para hanapin ang impormasyong kanilang hinahanap na hindi nila masyadong naiintindihan. Sa baitang 5 ay nakakasulat na ang mga bata ng mga pangungusap simula 15 hanggang sa 20 pangungusap. Ngayon naman ay dumako tayo sa ika-6 na baitang. Una ay nakapag-ayos ng napakinggang teksto at nailipat ang impormasyon tungo sa iba't ibang anyo ng pagpapahayag. Pangalawa, nagagamit ang pangungusap sa pagpapaliwanag, pagbibigay solusyon at pagtatalumpati. Sa baitang 6 ay nakakapag-ayos ng napakinggang teksto at nalilipat ang impormasyon tungo sa iba't ibang anyo ng pagpapahayag. Ang halimbawa nito ay naililipat nila sa pagdudula-dulaan o pagdodrawing. Yun lamang po at maraming salamat.